I am Rose. So today we were going to discuss the movie entitled The Good Nurse from the year 2022, and we were going to relate the scenes or the issues into our role as a future nurses. And our goal is not to summarize the movie but to evaluate the character value, the nursing accountability, and the nursing principle. So, let's start! Ano dito? Yan. Ang tanong muna, tanong. Yeah. After watching The Good Nurse, what ethical lessons had the greatest impact on both of you? Sa tingin ko yung greatest lesson talaga na tumatak talaga sa akin is yung dapat we should protect our patients at all costs. Kahit na nakasalalay dun yung friendship natin, sa coworkers natin, dapat pa rin talaga na i-value natin yung safety ng patients natin to do no harm. Siyempre, yun naman talaga ang responsibilities natin as a nurse, di ba? Na huwag natin pababayaan yung mga pasyente natin kahit na nakasalalay dun is yung reputasyon na ng ospital. Kasi minsan, ano yun eh, yung hospital minsan bulag-bulagan na lang din sa mga nangyayari para lang maprotektahan yung image nila, di ba? Gawin ko ba? Gaya nga lang ang sabi niya nga dun sa mga hospital, dapat lagi nating siniseryoso at inihiwala yung personal attachment natin sa mga bagay-bagay. At tulad dun sa scene na kung saan nagtataka na si Amy bakit dun sa mga may namamatay na patient is lagi nandun si Charlie at unti-unti na siyang nagsuspect. And then, tumulong na siya sa mga investigator na kung saan alamin kung totoo nga bang si Charlie ang murder. Hindi porket pinapakitaan kayo ng magandang pag-uugali, gano'n na talaga siya. So, dapat kilalanin pa rin natin kung sino yung nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Dapat may tayo, dapat alam natin na may boundaries ba, kumbaga. Minsan kasi may mga, sa atin lang. May kaibigan naman talaga tayong, minsan hindi natin gusto yung ugali, di ba? Wala naman kasing perfectong kaibigan, pero sana, marunong kayo tumimbang ng mga bagay-bagay. Hindi Kasi yun naman talaga. So next, ikaw naman, magbasa, partner. Okay, sorry. Moral standard. Which moral standard portrayed the film do both of you to believe in the most essential for a nurse? How would you apply him in your own professional practice? Dito naman is bilang isang and the future professional nurse is kailangan natin lagi may integrity, honesty, kasi sa mga tulad na kung saan may dadating pangyayari na hindi natin maano is doon na natin siya papasok yung pagiging honesty natin at hindi dapat laging tulungan ng mga masama. Dapat laging Yung porket kaibigan mo, kukonsintihin mo, yeah, ganyan, di ba? tama. Kasi katulad dun sa sa scene nung nakipagtulungan si Amy sa mga otoridad. Kahit na sobra yung emotional, alam mo yung emotional pressure na nararamdaman niya nung time na yun, is binaliwala niya yun. Kumbaga, mas pinahalagahan pa rin niyang maging totoo. Tama. Diba? Yes. Dapat ginagaya natin si Amy. Tama, hindi laging tutulungan ng ano. Nice one ka dyan, Amy girl. Next question. So, the movie shows that the following hospital policies does not always guarantee ethical actions. As partners, discuss a situation where the following rule might conflict with doing what is morally right. How would you respond? The movie show is the simply following the hospital policy does not always ethical actions. Kasi, di ba, dun sa scene na
yung mga hospital administrators tsaka yung mga lawyers. Ano nila, parang dinedelay nila yung action, di ba? Mm-mm. Parang ayaw kasi nilang mahuli. At saka Na takot, tinotolerate nila si Charlie. at saka kasi takot silang masira yung image ng hospital kasi once na nang-elang sila doon sa issue ni Charlie, na kahit alam naman nila na sa dating mga background niya is, bakit laging may pangyayaring ganun, hinahayaan lang nila kasi baka daw masira yung image ng hospital. Baka gano'n. Mm-mm. Kasi nga, di ba, alam nila na kinonsinti nila mismo talaga si Charlie. Na alam nilang pumapatay yung tao eh. So, just to cover up the scene, di ba? Mm. Talagang ginagawa nila lahat, i-delay na lahat. So, kawawa naman yung mga, Sa totoo, yung mga namatayan. ayun. Kasi hindi nila alam bakit nangyari, bigla na namatay na kahit pagaling na sila is gano'n, namamatay na lang bigla na walang masabing explanation ng mga doctor about that. Kahit, dapat nga talaga sa mga time na gano'n. Dapat, ni-report na talaga agad nila si Yes, Charlie para hindi na lumaki na lumaki. Tignan mo tuloy yung nangyari. Yung panahong tinotolerate nila si Charlie, parami ng parami yung mga buhay na kinukuha din ni Yeah. Charlie talaga. So, parang hindi na rin makatarungan yung ganun, na para lang sa image, gagawin mo Totoo. lahat. Kawawa naman yung mga tao. Parang, yung hospital parang hindi na parang hindi na makatao mismo. Parang hindi na imbis na magsagip sila ng buhay, pinapahamak nila yung buhay ng bawat tao. Di ba? Yes. Non-moral standard. The movie always showed that following hospital policy did not always guarantee the ethical action. As partner discuss a situation where following a rule might conflict with doing what is the moral right. How would you respond, partner? Kung ako yung nasa posisyon mo, Hmm. magagather talaga ako ng evidence na nagpapatunay na may mali talagang ginagawa yung hospital na yan. Kung ako yun. Kasi, di ba? Dapat naman talaga, kapag may ganong pangyayari, i-report na agad. Huwag nang paligoy-ligoy. Kasi magiging sangkot ka rin dun, parang wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Sa totoo. For example, Amy, nakipagtulungan siya doon sa mga detective to collect the evidence. Instead na tulungan si Charlie without kuhaan ng evidence kahit hindi pa siya sure, kundi kinunan niya ng video kung saan totoo talaga nagpapatunay na talagang ginagawa niya yung pagpatay sa mga inosenteng pasyente. Kahit na kaibigan niya yun, mas nanalig sa kanya ang pagiging integrity o pagtulong sa mga patient para maging maprotektahan sila, lalo na may mga ganyan palang nangyayari. Sobra. Sabang immoral ng ginagawa nila. Yeah, sa totoo lang. Kahit na, aware na sila eh. Kaya tinulungan na Sir Marvin. Mm. Immoral and amoral. Kapag immoral ka, masasabi mong immoral yung isang tao kapag alam niya yung tama, alam niya yung mali, pero ginagawa pa rin niya. In your own opinion, who bears the greatest responsibility for what happened in the film? The individual nurse, the hospital administration, or the healthcare system? Defend your answer using examples from the movie and your own understanding of professional accountability. Sa akin, yung may responsibility talaga nun, who bears the greatest responsibility talaga, is yung health administrators. Yung mismong members ng hospital na yun. Kasi, sila yung nakatataas, di ba? Dapat sila yung nag-i-implement ng pagiging honest, ganyan. Sila dapat ini-implement nila yung ina-address dapat talaga nila ng maigi yung mga ganong pangyayari. Kasi responsibilidad nila yun. Sa totoo lang. Kaya nga sila administrators, Yeah. di ba? Miyembro sila ng ospital. Kumbaga, At meron silang may na sila,
may power sila na ipakulong or managot si Charlie. Pero hindi nila ginawa. Kasi nga, mga sarili lang nila yung iniisip nila. Tsaka yung image ng hospital. Tulad na lang sa movie, nireveal nila na si Charlie talaga. Pero kahit yung hospital, alam nila na may background na siya sa ibang mga hospital na gano'n. Hinahayaan lang nila, hindi nila binibigyan action para yung mga patient nila is maging secure din. Pero hinayaan lang nila hanggang sa, ayan na nga, dumami na yung mga patient na namamatay. Kahit yung mga guardian or family ng patient, hindi nila alam bakit namamatay. Ano ba yun? Sa totoo. Nakakainis yung mga ganyan. Kasi, sobrang ano yan. Sobrang brutal yung ginawa niya. Totoo. Parang, habang nanood nga ako na parang ano siya, te. Parang may sakit siya. Ako lang ba? Di ba ang tahimik niya, tsaka ang nerd niya, tsaka mysterious, pero Kung ako tatanungin, baka may ano yun. Baka may sakit talaga siya, te. Kasi, parang siyang kasi psychopath. Alam mo yun? sa totoo, no? Hindi halata ha, pero kasi yung mga kilos niya kasi, ano siya, parang ginagawa niya lang yun for his own satisfaction. Kasi pansin ko rin siya, kasi bakit kailangan niya pumatay? And hindi niya napapansin, at saka yung mga inaatake niyang patayin is yung mga hirap na talaga. Bihira lang yung mga pagaling na, pero most of all is yung mga malala na complication. Doon niya tinutusukan ng mga insulin at saka ibang mga gamot na salungat doon sa sakit niya. Kaya natutuluyan talaga yung mga patient. Next. Ikaw naman, bestie. Okay, my partner, freedom and responsibility. Nurses have the freedom to make decisions, but they do have a professional responsiveness. As a future healthcare professional, how would you two, your partner, of my personal balance concerned with your responsibility to produce and protect the patient? Ikaw. It's my turn. Sorry, partner. Lahat naman ng nurses is my freedom to make a decision. Pero, yung decision na yon kailangan muna nating isipin at saka kailangan natin maging responsive sa mga decision nating gagawin bago natin siya gawin. Anong mga time na yun? Natatakot si Amy kasi sa job niya na lang yun siya nakadepende. Kasi nga, may mga anak din siya, may sakit pa siya. So, kung makikipagtulungan siya, syempre naisip niya na baka mawalan siya ng trabaho, ganyan. Pero kahit na ganon yung possible na mangyayari, mas pinili pa rin niyang makipag-cooperate. Diba? Parang mas naging matimbang pa rin sa kanya yung pagliligtas niya sa mga patients. So, pusong nurse talaga. Culture. Culture. So, culture. How can workplace culture influences a nurse's willingness to speak up about unethical behavior? Together, discuss what kind of workplace culture you hope to contribute to in your future profession. Workplace culture greatly influences whether the nurse is uncomfortable speaking up. Sa movie, maraming mga employee ang takot na magsalita. Or, na-challenge nila na baka madamay kami sa ganito or hindi na kami makatrabaho sa hospital. This environment is unethical behavior. Continue for a long time. Matagal na siyang nagiging ganun. Doon sa movie kasi, ang tagal na niya 29 na patient ang namatay. Pero, sabi sa mga investigator is, napakarami na. So, ibig sabihin yung hospital is, ayaw talaga nilang pagsalitain yung mga employee nila. Kumbaga, gusto lang nila is konsintihin ako. Yeah. Parang, gumawa ng masama. Ganun. Basta hindi lang masira yung image ng hospital sa mga tao. So, syempre, yung ganon, sa ospital na lang na yun, umiikot yung mga ganong
tawag ito, yung mga ganong yung usap-usap na ano. Siyempre, yung mga balita na yon na si Kulen nga ganito, si Kalen nga pumapatay ng pasyente. Siyempre may mga ano din yon, yung tawag nito, yung mga hospital administrators na aware sila na gano'n. Siyempre, malalaman din yun ng iba. Malalaman din yun ng mga taong nandun din sa ano na yun. Siyempre, yung mga tao na yun, ano din yun sila, matatakot. Matatakot din talaga sila. At, kasi nga, sino ba naman sila para mangialam? Staff lang naman sila ng ano, ng hospital na yun. So, kumbaga, iba pa rin talaga kapag yung mga higher ups, yung gumawa ng solution about doon. Pero syempre, di ba, bilang isang healthcare professional, piliin mo lagi yung mas nakakabuti sa patient mo. In the future man, kung makapag-work na kami as a professional nurses, sana dun sa mga hospital is makakreate tayo ng environment na kung saan is may integrity, open sa communication, and may respect and teamwork, and psychological safety where everyone feel comfortable and reporting concern about the fear of punishment. Next is the universal value. Sa exam to wala ako nasulat. Ayun lang. Nakalimutan ko siya, te, kasi meron ding essential value. Sa totoo. Ayun, hindi ko siya nakita. Which universal value, honesty, compassion, respect, justice, integrity, or responsibly stood out the most of you, both of you? Siyempre, integrity. Sa akin talaga, integrity. Sa akin din is compassion. Kung saan yung compassion sa mga patient is mas nanalig nga siya doon kaysa naman tulungan nga si Charlie about doon na pagtakpan yung mga ginagawa niya is mas nanalig siya na protektahan ang mga patient niya. So, di ba nga, yung sa akin yung memorable scene doon is nung kinonfront ni Amy si Charlie about dun sa ginawa ni Charlie, which is yung pinapatay niya nga yung mga patients niya. So, kahit na nagki-care talaga, naman, di ba? Na nagki-care talaga si Amy kay Charlie. Kasi nga, iniisip niya din yung kapakanan ni Charlie na, what if malaman to ng iba na ganito ginawa mo? E di, syempre, kapag continue yung ginagawa ni Charlie yun, kapag continue na ginagawa ni Charlie yung mga ganung bagay, mas malaki yung patong sa kanya, di ba? Mas malaki yung consequences na na haharapin ni Charlie if ever na hindi niya tigilan yung ginagawa niya. At saka marami ding patient ang mamamatay at marami ding mga family or relatives ng patient ang magtataka bakit gano'n, mako-question. And then, tatanggapin na lang nila yung pagkamatay kahit sa likod nun meron palang kababalaghang nangyari doon sa patient na yon. So, integrity builds trust talaga between the healthcare professional and the patients also. So, without integrity, safe and ethical nursing care is impossible talaga. Partner, next na tayo, partner. Filipino morality and value. Teka nga. Wait lang guys, for time. Huwag kayo maingay! Wala yun guys, it's the background. Ingay Commercial. Kainis kan Baba. sila. Kakain. Tagay, Sir Marvin. Filipino values such as pakikisama, malasakit, at utang na loob can influence professional decisions. Together, discuss how these values can either strengthen up or weaken ethical nursing practice. Ay, ito yung andun sa exam. Doon na yun sa essay. Sir, alam mo na yun. yung
tawag ito. Napasama Teka tayo. nga. Sige. Andito sa Filipino value, malasakit and strength nursing because the encourage and compassion sa mga patient. Pero sometimes napapasobra siya or napapasama yung pagiging malasakit Totoo. natin at saka yung utang na loob. Parang wala na sa lugar. Sa totoo. Pero pinaka naman kagandahan dun sa malasakit natin is bilang mga nurses, sa Filipino nurses, is malaki ang ating concern sa mga patient or pagmamahal Which is natin. good, which is good. Yung pakikisama dun, tsaka yung utang na loob, is nakakasama din talaga. True. Katulad na lang nung yun nga, si Amy medyo nag-hesitant siya, diba? Oo. Kasi may sakit kasi siya kaya parang lagi kasi nandun si Charlie sa tabi niya para kausapin siya. Hanggang sa parang yung utang na loob na yun niya Parang inisip niya rin yun na, wala, isusumbong ko ba si Charlie kasi ganito. Paano naman yung pinagsamahan namin? Paano yung ganito, ganyan? Pero, buti na lang, di ba? Pa rin talaga si Amy. Parang nasa tamang pag-iisip pa siya. Yeah. Pa siya Kumbaga, alam niya rin yung feeling kasi ng mawalan ng mahal sa buhay. Kasi, she herself din is lumalaban para sa buhay niya, para sa buhay ng mga anak niya. So, parang, umandar din yung pagiging empathetic niya nung time na yun sa mga Totoo. patient niya. So, nakabuti yun para hindi niya mabali yung salitang integrity nga. Ngayon, add ko lang. Kasi sa culture, bilang Filipino nurses is nasa dugo talaga natin encourage na protektahan ng patient at unahin muna sila bago ang ating sarili. Kahit kanilang safety and yung lagi nating inuuna. Next is moral stage. Looking back at your own experience in making difficult decisions, do you think that your way of reasoning is similar to Amy? We both believe our way of reasoning is similar to Amy talaga. Kasi ang decision namin is based on ethical principle na dapat lagi namin itinatatak sa aming sarili na yung principle na yon ang laging magko-convince sa amin bilang future nurses. So, dapat, every situation, dapat talaga is, inoobserbahan natin ng mabuti kasi nga, doon nakasalalay yung decision making natin. Di ba? Totoo? Kasi nga, kapag mali yung natin, parang na-observe natin, magre-reflect yun sa decision making na gagawin natin. Kumbaga, dapat piliin natin, protektahan yung mga taong pinagsisilbihin natin like our patients. Kasi nga, sila yung nangangailangan ng immediate care, sila yung nangangailangan ng tulong, kaya nga sila nagpapagamot, diba? Kasi need nila ng assistance, need nila ng care. So, ang kakampi talaga natin dito is ang patients natin. Dito na tayo sa question. Synthesis? Yeah, question. If the two of you were assigned to work together as a nurses and encounter a situation similar to the movie in the Good Nurse, what guide principle and value would you help to make the right decision? Ako kung tayo, magiging magkatrabaho. Tapos naka-encounter tayo ng katulad nung nangyari kay Amy. Siyempre, pipiliin ko rin na maging honest, i-uphold yung integrity, accountability, lahat na. Yun. Kasi, ayokong nadadamay ako sa maling ginagawa ng ibang tao. So, as much as possible, kung may coworkers din tayo na, ayun, nagkamali, dapat tayo mismo as coworkers, magbigay tayo ng advice na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Para
ano din nila, para maisip din nila na, kung hahayaan nila na masama yung mangyayari, or masama yung magiging impact nun sa patient, lagot din sila. Parang, may accountability din sila doon. And mas masama pa doon is, mapapahamak yung patient nila. Ayun yun, hindi na tawag nito, Ano? parang, kung hahayaan mo kasi yung mga ganong bagay, ang sama mo naman. Kumbaga is magkakaroon ng open forum about that para mapag-usapan yung mga ganyang bagay-bagay. Na dapat laging kung mangyari man yung situation na gano'n is first kailangan natin i-verify kung totoo nga muna and mag-collect ng evidence kasi once na tayong kamali, kayang mabaliktad yung situation na oy, inaakusan nyo akong ganto ganyan, mamaya sa inyo pa napunta yung na hindi naman pala inyo dapat yon. And at bilang nurse, kailangan din nating nasa right tayo. Integrity, compassion, and honesty. Kasi kailangan nating i-secure yung patient natin. Kasi kaya nga 'di ba nurse tayo, kailangan natin silang alagaan. And our highest priority talaga ang mga patient. Yes. Conclusion na tayo, guys. The most important ethical lesson that we learn from the good nurse is to remain silent can place many risks and grace. Kasi, tulad na lang doon, kung hindi si Amy nagsalita, siguro, baka hundreds or more than that yung mamamatay na hindi nila alam. And kung hindi rin nakilala siguro ni Amy si Charlie, baka walang makakaalam na serial killer pala siya. So, bilang a nurse, tama lang yung decision na ginawa ni Amy na isumbong siya at mag-gather ng mga evidence before you speak to them. Yan. So, the film also taught us na hindi, yung pagiging good nurse mo, hindi lang yun nakasalalay sa clinical skills. So, nakasalalay din yun, ikaw bilang tao. Diba? Kasi nga, kung may clinical skills ka nga, pero wala ka namang courage to speak up, edi wala rin. Parang, lang din, parang, itotrabaho ka lang kasi, duty mo yon. Totoo. Pero, yung heart mo, parang wala dun eh. Wala sa patients mo. Yun. So, dapat pinaprioritize natin lagi yung patient, yung safety nila. So, way din natin yun para ma-build yung trust natin dun sa patient and ma-build din ng patient yung trust nila sa atin. So, yun. Sa aming dalawa, bilang the future nurse is, na-inspire kami doon sa situation ni Amy na bilang nurses na na-attach ka na doon sa kanya natatakot kang sabihin kasi paano nyo, relationship nyo, dikit na tapos masisira lang pala sa ganon. Pero mas nanalig sa kanya yung pagiging integrity niya na magsalita about doon sa mga namatay kasi kawawa rin naman yung mga pamilya ng patient kasi namatay. And nag-uphold doon yung ethical principle that is your partner. Anong thought mo doon? Otot. Ang sa akin lang, kung makakaharap ko talaga si Charlie Cullen, gusto kong malaman na yung real reason talaga kung bakit niya ginagawa yun. Kasi hindi talaga ako makatulog. Hindi talaga ako parang iniisip ko siya Bakit kaya niya yun nagawa? Anong reason? Diba? Anong reason? Kasi, di reason na gusto mo lang. Gusto mo lang na parusahan sila, wala. Parang kasi, ang bigat ng ginawa niya. So, I need many reasons para ma-validate yung ginawa niya. Pero syempre hindi mo mababalidate yun kasi nga, buhay ang nakasalalay doon. Inosenteng tao ang nakasalalay doon sa nangyari. That's it, guys. So, guys, thank you for listening to our podcast. Thank you for watching to our podcast. So,
Sir Marvin, tapos na. Ano na? Wala na, Sir Ha. Pero yun talaga. Ayoko talaga nung ginawa ni Char. Totoo. Sana, di ba? Sana man lang nalaman natin yung totoong reason kung bakit niya ginagawa niya. Wala eh, hindi natin siya ma-open eh. Kasi based on true story, kailangan nilang i-ano yun, i-private. Kasi nga, dun sa movie, 29 lang ang nasabi ni Charlie. Pero sa investigation is 100. Pero in real life, umabot siya ng Ay! 300. Possible kaya na may accomplice siya. Siguro. Kasi, may, feeling ko nga may accomplice siya eh. Kasi, bakit napopospone yung, ano, yung investigation. Tapos, wala man lang nag-aano sa kanya. Alam mo yun? Walang nagsumbong. Wala talaga. Wala kasi nga yung image baka masira, tsaka baka madamay kasi. Oo, Kung nandun ikaw na nga siya kasi, tayo. parang sa tingin mo bilang ano, baka madamay ako eh, ayokong makulong, may ganito pa akong binubuhay, wala pa akong, hindi ko pa ready, ganon. Kaya takot silang mag-open up. Kahit yung hospital kasi masisira yung image nila eh. At saka baka hindi na magtitiwala yung mga tao. Habol. So, that ends our podcast. Thank you for watching. Until the next meeting. Bye-bye! Bye!